Mao Fans and Mr. Beast Fan. Ito tanong kapatid, ano ba ang tunay na aral tungkol sa kaligtasan? Tapos na ba o hindi pa? Salamat po. Ano ba ang tunay na aral tungkol sa kaligtasan? Ang aral tungkol sa kaligtasan ay ituturo na si Kristo ang ating tagapagligtas. Gawa 4:12, ang sabi po ay ganito, at sa kanino mag-iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Sino yung pangalan? Kaninong pangalan yan? Doon sa verse 10, sabi po dyan, talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazareth na inyong ipinako sa cross na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatinding ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. So, pinakilala niya na itong Jesus na ipinako nila sa cross, yan ang tanging pangalan na sukat ikaligtas ng mga tao. Kaya yung pangalang Jesus, ang ibig sabihin ay Savior. Mateo 1:21, sabi po dyan, at siya ay nanganak ng isang lalaki at ang pangalan itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niyang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Savior. So ang kaligtasan kapatid ay hindi sa magitan ng preacher, hindi sa magitan ng puno, hindi ka pa man, kundi kay Kristo. Papaano? Kung kay Kristo, papaano? Ano ang ating gagawin? Sa Gawa 16:31, tingnan po natin. Mayroong nagtanong doon na jailer. 30 muna. May nagtanong dyan . At sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maniligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. So, walang pangalan na ibinigay na sukat ikaligtas ng tao, pangalang Hesus. Kaya Savior ang ibig sabihin. Anong gagawin? Sasampalatayanan natin siya. Para daw maligtas ikaw at ang iyong sambahayan. Ngayon, paano yun? Sasampalataya lang pala. Wala nang gagawin. Kasi gaya ang ginawa ng iba, ganun lang . Panampalataya lang. Wala nang gagawin. Hindi po ganun. Kasi pag binasa po ninyo ito ng tuloy-tuloy, ay inaralan itong taong ito. Ibig sabihin, nung sumampalataya siya, itinuruan din po ng apostol nila Pedro ang taong yan, kaya yung sambahayan niya ay naligtas. Itinuturo po kung ano yung doktrina, ano yung katotohanan, tulad ng sinabi dun sa Mateo, dapat po alam din natin yon. Pagkatapos na sumampalataya ay tuturuan para ang mananampalataya, tama ang kanyang gagawin. Efeso 2:8-10. Ang sabi po doon, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa magitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. 9. Hindi sa magitan ng magawa upang sino man ay huwag magmapuri. Tapos doon sa 10, ito nga, sapagkat ay kanyang gawa at nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang sa nating lakaran. Pagkatapos ng sumampalataya, kaligtasan, sasampalataya muna hindi muna magtatrabaho. Hindi yung susubukin muna. Sa ibang pananampalataya, susubukin muna bago maligtas sa pamamagitan ng gawa Kailangan munang subukan ng 6 na buwan. Pag tapat na magdadalo, ayun, ligtas. Pag hindi, ayun. So, mali na po yun mga kapatid. Kasi hindi nga sa pamamagitan ng gawa, sabi doon sa talatang 9. Pagkatapos sumampalataya, hindi sa pamamagitan ng gawa. Hindi susubok-subukin pa. Sumampalataya sa Panginoon. Hindi kailangan subukin. Ituro mo lang sa tao Ngayon, i-apply niya yan. Yun ang sinasabi doon sa talatang 10, na inihanda ng Diyos ang daan para sa atin. Anong daan yon? Mabubuting gawa. Ibig sabihin, magbabago ang tao. So, ang proseso ng kaligtasan, sabi ni Mr. Beast, Beast Fan. Sampalataya muna. Saan? Sa Panginoon. Pagkatapos, tuturuan. Okay? Ituturo yung katotohanan. Kailangan siya ay magbago. At ang pagbabago, kung masama ang kanyang gawain dati, mabubuting gawa, sabi dyan. Yun ang inihanda ng Diyos sa atin. Okay? So, ayan. Johnny, mga labanan. Uy, brevati natin si Brother Johnny.
About sa kasalanan, kaya ba nagkakasala ang tao dahil umalis ang banal na Espiritu Santo? Ayun. Katulad ng ating sinasabi po ay ang Holy Spirit po ay hindi ho basta, hindi naman lahat kasi ng tao ay masasabi po natin na nasa loob niya yung Holy Spirit. Pwedeng sabihin natin yung Holy Spirit ay iginagabay. Kasi parang hindi naman kapanipaniwala na nasa loob ng tao ang Holy Spirit tapos yung tao na yun ay kriminal, magnanakaw. Pero nasa kanya ang Espiritu. Ang pwede natin sabihin, yung Holy Spirit ay pwedeng gumawa sa kanya. Hindi nasa loob niya, kundi kahit na sabihin natin ito'y nasa labas ng kanyang pagkatao, pero pwede po itong gumawa sa magitan ng kapangyarihan sa isang tao. Kasi kapag nasa loob, kaya nga ang payo ni Apostol Pablo sa atin ay itong ating katawan sa mga mananampalataya, ito yung katawan natin ay templo ng Espiritu. Nakatira ito sa atin. So, wag natin sisirain ang katawang ito. Wag natin papasukan ng mga karumaldumal, mga bisyo. No? Kasi nakatira ito sa mga mananampalataya. So, ibig po sabihin, sa mga hindi mananampalataya, kaya nga ito, binabautismuhan eh. Pagkatapos na binautismuhan ng isang tao, andyan, mamumuhay sa kanya, sa kanya ang Holy Spirit. Kaya yung mga kriminal ay yung mga talagang gumagawa ng mga karumaldumal na krimen, hindi natin pwedeng sabihin na nasa loob ng pagkatao nilang Holy Spirit. Pero, nasa labas man ito, pwede itong gumawa sa sino man sa atin. Kaya may mga tao na kahit na sila po ay gumagawa ng mga karahasan at karumaldumal ay sila po ay nagbabago. So, yung nagkasala, kaya ba sila nagkasala dahil umalis ang Espiritu? Pwede silang magkasala kahit na yung mga alagad eh. Meron na silang gabay ng Holy Spirit, pero si Apostol Pedro nanaga pa rin eh. Di ba? Tinaga pa rin yung kanyang yung huhuli sa ating Panginoon. So, pwedeng magkasala, kapatid. At hindi natin pwedeng sabihin na itong mga nagkakasala. Halimbawa sa atin, hindi naman natin inaamin, hindi naman tayo ipokrito na sabihin natin, hindi tayo nagkakasala. Pero, iniwan na ba tayo ng Espiritu? Hindi naman ganun. So, yun po yung ating sagot dyan, kapatid. Ang itinayo ni Kristo ay kasama ang iglesia ng mga hintil, hindi yung 12 tribes ng Israel. Dati. Ang itinayo ni Kristo ay kasamang iglesia ng mga hintil. Tama. Magkasama po yung mga hintil at mga Hudyo. Kasi ang mga alagad, mga Hudyo, mga Israelita sila. At nang mangaral sila, mga nahikayat nila mga hintil. Kaya ang tunay na iglesia, binubuo ng mga Hudyo at mga hintil. Kaya nga hindi tama na iba ang doktrina. Originally kasi ang nangaral mga alagad, tapos sasabihin ang doktrina galing sa hintil, galing sa bago. Hindi pa pwede yun. Kasi ang aral na dala ng mga alagad sa Gawa 1:8 ay galing sa Jerusalem. Di ba? Sabi po ng Gawa 1 talatang 8, dapat tapwa, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan ng pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Mga alagad yung mga nangunahing mga nangaral. Ang dala-dala nilang aral, Israelites, ang dala nilang aral galing saan? Sa Israel. Nagsimula sila sa pangangaral sa Jerusalem. Pumasok sa Judea, Samaria at hanggang sa Pilipinas. Ayun. Hindi po pwede na ang aral galing sa Pilipinas, puntang Jerusalem. Ang aral galing Jerusalem, aral na buhay yan, galing sa ilang, Gawa 7:38. Kaya dati, ang aral, hindi po pwedeng initsapira yung aral ng mga alagad. Mga Hudyo yun eh. O, di ba? Kaya hindi po, walang punto po yung iyong Pero tama kayo, iglesia sa ilang pa rin kayo. Ang iglesia sa ilang, hindi kami, pambihira naman ikaw. Oh. Bakit ba yung hirap-hirap pong makaunawa? Ang iglesia sa 7:38 ng Gawa, hindi kami yan, yung Israel yan. Ano ba ikaw? 7:38, kami ba yan? Iglesia sa ilang nga yan. Kaya natin ginagamit yan. Ibig sabihin, may church na noon. May church na noon. Yung Israel. Hindi ho kami ang Israel. Oh. Produkto ng aral ni Kristo na ginamit
At ang dalang aral galing sa Israel. Naintindihan mo? Galing ang doktrina galing sa Israel, dinala ng mga alagad sa utos ni Kristo, nahikayat ang mga hintel at ang aral galing sa ilang. Hindi kami iglesia sa ilang. Yung Israel nga yon. So, nasa ilalim na po tayo ng Christian faith, hindi yung Israel. Pero ang doktrina galing doon. Okay? Ayan. Hindi nga kami Israel sa, inaral nyo lang lagi, claim nyo mga Israel kayo. Sino may sabi sa'yo? Kailan namin sinabi? Israel kami sa Espiritu. Hindi kami Israel by blood. Bisaya, ganito, naunsa ka. Ayusin mo kasi. Wala ko kasi sinasabing Israel kami. Ang aral galing sa Israel. Kakulit talaga nito. Deny na naman. Saan ba namin sinabi na? Sinabi ba namin sa literal Israel kami? Hindi namin dinadeny Israel sa Espiritu. Ayun. So, hay naku daw. Hay naku nga. Bakit mo ipipilit? Sino maniwalang Israel ako? Tinamong mukha ko. Ito, siguro hindi niya naiintindihan po. Sa Episo kasi, yung binasa po natin kayo ng mga kapatid, sa Episo kasi, yung mga hintil, basahin nga natin ito para nakawawa naman to si EDD dati. Bakit nagaganito ito? Sige, ito po ang ating babasahin para sa kanya. Tingnan niyo po, is Episo 2:12. Ito yung napagkamalan niya na kiniklaim namin na Israel kami. Ito po, na kayo ng panahon yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipa ng pangako na walang pag-asa at Diyos sa sanglibutan. So, Israel saan? Sa Espiritu. Pero kung sabihin mo, Israel kayo, Israel sa Espiritu. Kaya kumplituhin mo. Pero kung basta mo lang sasabihin, Israel kayo, sabi ko nga sa'yo, Bisaya ako eh. Bakit tayo naging Israel sa Espiritu? Kasi yung doktrina nila, ayan hiwalay dati kay Kristo, ngayon ibinilang sa Israel. Bakit ibinilang sa Israel? By Spirit. Kaya wag mong Israel kayo. Ikomplituhin mo. Israel kayo sa Espiritu. Yes, big yes. Yun. Ngayon, bakit? Sa talatang 13, datapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. 14, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa, iginaba ang pader na nasa gitna ng paghihiwalay. Wala nang pagitan. Kadati Israel, Hudyo, Hintel. Ngayon, di na. Pinagsama na yan. Israel sa Espiritu. Pero, Israel kayo. Alam mo namang ibang ibig mong sabihin yan. Israel by Spirit. Okay? So, sana naintindihan niyan. Nagpapakunwari kayong Hudyo. Paano magpapakunwari yung Hudyo? Si Kristo may sabi niyan, na ibinilang na tayo. Ibinilang na po tayo. Hindi na tayo magpapakunwari. Yung magpapakunwari yung Hudyo, yung hindi naman ibinilang, pero kunyari ibinilang. Halimbawa, kayo, ang aral nyo, iba. Di kayo nagpapakunwari yung Hudyo, mga kapatid. So, yan po yung katotohanan. At pasensya na po dito kay Edida dati ay pagkakulit-kulit at hindi po niya naiintindihan yung kahit anong paliwanag sa kanya. Pero sali naman tayo yan. Salamat pa rin at wala po siyang absent actually. Lahat ng live po natin wala po siyang absent. Kaya kung mayroon pong incentive, ito yung unang magkakaroon. Wala siyang, wala po siyang absent. Laging present. Unang-una niya lagi. Kaya salamat kapatid na EDD dati. At, lagi kang present, most punctual ka pa. Kaya may award ka lagi. So, ayun nga lang, laging present, wala namang naintindihan. nga naman, Ang alam ko, yung mga estudyante laging present, mayroong naiintindihan. Para tuloy naalala ko yung kaklase ni Brother Gomer. 7 taon yata pabalik-balik sa grade 1. Tapos ang tingin niya sa kanyang mga kaklase, ang bububo. 7 taon na siya sa grade 1. Tingin niya tuloy sa bubo. Pabalik-balik na siya. Present naman lagi. Wala naman naiintindihan. Okay, so may tao po talagang gano'n, mga kapatid. Pero katulad lang tayo, pinapasalamatan ko po yung na ito. Okay. Sabi naman ni Nats Benedicto, Israel ang sinusunod na aral nyo, amikan. Hindi lahat ng aral nila sinusunod namin. Aral ng Diyos actually, hindi aral ng Israel. Binigyan sila ng aral na, Brother Nats Benedicto
7:38 ng gawa. Binigyan siya ng aral na buhay para ibigay sa atin. Ewan ko nga, ba't ayaw ninyo? Oh? Sabi ng gawa 7:38, nagsitanggap sila ng aral na buhay para ibigay sa atin. Ba't kasi ayaw nyo? Hindi naman Old Testament niyang gawa. Ito yung naroon sa iglesia sa ilang, kasama ang anghel nagsalita sa kanila sa mundok ng Sinai, kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Sabi nyo, ayaw namin yan. Israel yan eh. Magsama kayo ni EDD dati. Ibibigay nga sa atin, ayaw nyo naman. May aral na buhay yan. Kaya tuloy ang aral nyo, patay. Pero yung aral na buhay, ibibigay sa atin, ayaw nyo. Sabay comment ka na, Israel ang sinusunod nyo. Binigay nga sa kanila yan eh. O, di ba?